koponan. Ngayon ay nagbigay rin ang Pangulo ng mga bagong detalye tungkol sa nangyari noong simula ng taong ito, kung kailan pinaslang ng rehimeng Iranian ang 45,000 sibilyan sa sarili nilang bansa. Sinabi sa akin ni Pangulong Trump na nagpadala ang Estados Unidos ng armas para sa mga nagpoprotesta ang Iranian. Sinabi niya, nagpadala kami ng maraming armas sa pamamagitan ng mga Kurdo at sabi ng Pangulo, tingin niya sila ang nagtira ng mga iyon para sa sarili nila. Nagpatuloy siya, nagpadala kami ng maraming armas sa mga nagpoprotesta. Ilan ito sa mga pangunahing balita mula sa usapan ko kay Pangulong Trump. Mahigit isang buwan na itong nangyayari sa Operasyon Furia Epica. Matapos ang matagumpay na operasyon ng Estados Unidos noong gabi para iligtas ang sundalong Amerikano na nakakulong sa Iran. Ang mismong presidente ang nag-utos ng operasyong ito matapos pumunta ang CIA noong Sabado ng umaga at kinumpirma ang eksaktong lokasyon kung nasaan ang tripulanteng iyon, ang F-15 na pinabagsak noong Biyernes muli. Ang desisyon na magpadala ng daandang espesyal na puwersa ng Iran para iligtas ang sundalong Amerikano na iyon. Gusto ko lang tiyakin ang intindi ko. Sinabi mo ba ang presidente ang nagpadala ng armas? Hindi. Magandang umaga mga kasama. Nakausap ko si Pangulong Trump ng 15 minuto. Ikinuwento niya ang mga negosasyon sa likod ng eksena kasama ang mga Iranian at ang maaring mangyari kung hindi pumasok sa isang tapat na kasunduan ang Iran. Sinabi sa akin ng Pangulo, kung hindi sila makikipagkasundo agad, iniisip kong pasabugin ang lahat at kunin ang kontrol sa langis. Dagdag niya, makikita ninyo ang mga bumabagsak na tulay at planta ng kuryente sa buong bansa. Tinanong ko tungkol sa posibilidad ng isang kasunduan sa mga Iranian at sabi niya, ang mga nakikipagnegosasyon para sa Iran ay binigyan na ng amnestia para may pagpatuloy ang pag-uusap. At sinabi sa akin ng Pangulo na naniniwala siyang makakamit niya ang isang kasunduan pagsapit ng bukas. Sinabi niya, sa tingin ko may magandang pagkakataon bukas. Nakikipagnegosasyon sila ngayon matapos ang post-presidential. Sa Truth Social, binanggit niya ang negosasyon sa mga Iranian at sinabing ang Martes ay para sa planta at tulay, lahat ng minsanan. Wala pa raw katulad nito sa Iran. Buksan ninyo ang kipot mga anak ng puta o mamumuhay kayo sa impyerno. Panorin ninyo lang, purihin nawa si Allah. Nag-post ang Pangulo sa Truth Social tungkol sa operasyon at ang kanyang bagong pulang linya para sa rehimen ng Iran. Ngayon, nagbigay din ang Pangulo ng mga bagong detalye tungkol sa nangyari noong simula ng taong ito, kung kailan nilipon ng rehime ng Iran. Ang sinasabi ng Pangulo sa akin na 45,000 sibilyan sa sarili nilang bansa. Sabi ni Trump, nagpadala ang Estados Unidos ng armas sa mga nagpoprotesta sa Iran. Sinabi niya, nagpadala kami ng maraming armas sa kanila sa pamamagitan ng mga Kurdo, pero sa tingin niya, ang mga Kurdo ang nagkimkim sa mga iyon. Nagpatuloy ang Pangulo, nagpadala kami ng armas sa mga nagpoprotesta. Marami iyon. Narito ang ilang headline mula sa pag-uusap ko kay Pangulong Trump. Nangyari ito mahigit isang buwan matapos ang Operasyong Furia Epica at tagumpay ng Operasyong Gabi ng mga Sekinwa na nagligtas sa Amerikanong tauhang militar na naiwang mag-isa sa loob ng teritoryo ng Iran. Inutusan ng Pangulo ang operasyong ito matapos kumpirmahin ng CIA noong Sabado ng umaga ang lokasyon ng tripulante ng F-15 na pinabagsak noong Biyernes. Mula, nagpasya ang Pangulo na magpadala ng daang-daang espesyal na puwersa sa loob ng teritoryo ng Iran at matagumpay na nailigtas ang sundalo ng mga... Tinitiyak ko lang kung tama ang intindi ko. Sabi mo, sinabi ng Pangulo na nagpadala ang Estados Unidos ng armas sa mga nagpoprotesta sa pamamagitan ng mga Kurdo. Pero kinuha ng mga Kurdo ang ilan sa mga yon. Tama. Sabi ng Pangulo, nagpadala ang Estados Unidos ng armas sa mga nagpoprotestang Iranian na yung taon. Sinabi niya, nagpadala kami ng maraming armas sa pamamagitan ng mga Kurdo at naniniwala siyang sila ang nagkimkim sa mga iyon. Tandaan na ng hako ang Pangulo sa mga nagpoprotestang Iranian na nasa lansangan nung simula ng taon. Kumakalat online ang mga larawang nagpapakita ng libu-libong pinaslang ng kasalukuyang rehime ng Iran. Inaatake nito ang mga puwersang Amerikano ngayon. Nang hako ang Pangulo sa Truth Social, paparating ang tulong sa mga nagpoprotesta. Sa tawag ni Trump, nalaman nating sinubukan niyang magpadala ng armas sa mga nagpoprotesta para makaganti at magprotekta. Tandaan, mapayapa silang nagpoprotesta laban sa gobyerno pero sinalubong ng tunay na bala ng rehimen ng Iran sa kalsada. Masaker ang ginawa sa kanila at nakipag-usap ang Fox News sa mga tao sa Iran na gumagamit ng Starlink. Inilarawan ng nakakatakot na mga eksena sa kalsada at sinabi ng Pangulo na may darating na suporta at tulong. Kaya mukhang ito ang aksyon.
Ito ang tulong na tinutukoy ng Pangulo. Ngayon matapos ang 3 buwan, nag-aalok ang Pangulo sa mga Iranian ng diplomatikong solusyon para tapusin ang sigalot. Parehong alok na binigay sa mga Iranian bago ang operasyong Furia Epica. Tama. Sa mesa ng negosasyon bago ang operasyon, ang panimulang posisyon ng rehimen ng Iran ay mayroon silang 460 kilo ng uranium na pinayaman sa 60% na kayang gumawa ng 11 bombang nuklear. Alam ng presidente ang mga misil at nuklear na hangarin, kaya nag-utos siya ng aksyon. Lumipas na ang mahigit 35 araw, nag-alok ang presidente ng bagong diplomatikong solusyon sa mga Iranian at sinabi sa Fox News na umaasa siyang magkakaroon ng kasunduan sa Iran pagsapit ng bukas. Sabi niya, naniniwala siyang may magandang pagkakataon bukas. Nakikipagnegosasyon sila pero sabi ng presidente, masisira ang mga tulay at planta ng kuryente sa buong bansa kung hindi sila papayag sa kasunduan. Napakagandang ulat, Trey. Interesante ito dahil sinabi ni Pangulong Trump na optimistiko siya na maaring magkaroon ng kasunduan bukas. Pero napansin mo rin ba ang bahagyang pagkadismaya niya habang tinatalakay ang negosasyon? Hindi kailanman binago ng Iran ang kanilang paninindigan at hanggang ngayon wala pa rin silang senyales ng pakikipagnegosasyon ng may mabuting loob. Pero baka may nagbago sa nakalipas na 24 na oras. Hindi. Walang mahalagang nagbago sa paraan ng pakikipagnegosasyon ng mga Iranian maliban sa patuloy na pressure. Inutusan ni Pangulong Trump ang pag-atake sa bagong tulay na B-1 sa Iran na ayon sa intelihensya ng Amerika, gagamitin ng mga Iranian sa paglipat ng kagamitang militar. Sinabi niya sa akin sa telepono na habang sinusubukan nilang magkasundo, pinapatagal ng mga Iranian ang schedule ng negosasyon. Sinasabi na sa susunod na Martes magkikita, pero iginiit ng Pangulo na mag-usap agad dahil gusto niyang matapos kaagad ang kasunduan. Gusto niyang tapusin ang trabaho at sa huli, sinusubukan ng mga Iranian na pahabain ang mga negosasyon. Inutusan ng Pangulo ang pag-atake sa kritikal na infrastruktura sa Iran na nagpapakitang seryoso ang Estados Unidos sa labanan at negosasyon. Negosyasyons. Naramdaman kong seryoso si Pangulong Trump sa pagharap sa mga bantang laban sa rehimen ng Iran. Lalo na tumanggi silang makipagkasundo ng may mabuting loob kahit ilang ulit silang binigyan ng pagkakataon ng Pangulo. Sinabi niya ulit na kung maaari, kukunin niya ang langis ng Iran kung hindi sila papayag sa kasunduan. Malaking pagbabago ito sa laban. Malinaw na sinabi ng Pangulo sa Truth Social na target ang infrastruktura ng enerhiya at kuryente ng Iran sa mga susunod na araw kung hindi ito makikipagkasundo bukas. Ang post ay based sa kanilang usapan kaya Trey, lalo na kung isipin mong walang ebidensyang mapagkakatiwalaan ng rehimen, palagi silang gumagawa ng mga kasunduan at kung ano-ano ang sinasabi pero hindi nila tinutupad ang mga ito. Iyan ba ang unang pumasok sa isip mo nang marinig mo ang Pangulo? Mukhang sa loob ng 24 na oras, mas marami pa tayong maririnig tungkol sa pambobomba. Mukhang naiintindihan ng Pangulo ng mabuti ang kasunduan based sa pagkakaintindi ko sa aming pag-uusap at sinabi niya na ang pangunahing pinag-uusapan natin ay ang pagbubukas ng kipot ng Hormuz. Tama yun. Muling ginagamit ng mga Iranian ng maliliit nilang bangkang naglalatag ng mina para hadlangan ng bilyon-bilyong dolyar na kalakalan ng langis sa kipot. Isa itong bagay na maaari nilang ipagpatuloy gawin, napakamura para sa Iran, pero napakamahal para sa mga pandaigdigang merkado ng enerhiya. At naunawaan yon ng Pangulo. Kaya binanggit niya ang kipot ng Hormuz bilang pangunahing punto. Meron pa siyang 15 iba pang nabanggit, ngunit naniniwala siyang makakakuha ng kasunduan sa rehimen ng Iran. Malaga dito ang team ng negosasyon ng Pangulo, kabilang si Steve Witkoff, espesyal na sugo ng US, at si Jared Kushner, manugang ng Pangulo. Noong nakaraang taon, hindi naniwala ang rehiyon na posible ang tigil putukan sa pagitan ng Israel at Hamas. Sa huli, ipinadala ng Pangulo si Jared Kushner sa Ehipto para subukang makuha ang kasunduang sinasabing imposible. Sa tingin ko, ganun din ang nararamdaman ngayon. Sa huli, magkakaroon ng kasunduan. Binibigyan lang ng Pangulo ng pagkakataon ng mga Iranian para tumigil lang gulo dahil mas maraming puwersang Amerikano ang Estados Unidos sa rehiyon. Handa ang Pangulo magpadala ng dagdag na tropa sa gitnang silangan kung kailangan, bagamat may 10,000 sundalong Amerikano na roon.
At gaya ng nakita natin kagabi, ang mga espesyal na puwersa ng Pekerliwa na umaabot sa daan-daan ay may kakayahang pumasok sa teritoryo ng Iran para magsagawa ng mga operasyon at makalabas ng matagumpay ng walang nasawi o malubhang na sugatan. Ayon sa mga pinagkukunan, ito ay babala rin para makapigil. Nakipag-usap ako sa isang mataas na opisyal ng Zagir Mahnira ngayon na nagsabing tanging ang Zagir Mahnira lang ang may kakayahang gawin ang ginagawa ngayon sa Iran. At maraming opsyon ang presidente na nakalatag sa mesa. May mga opsyon tungkol sa sigalot na ito. Binigyan ng presidente ang mga Iranian hanggang bukas para sa kasunduang may tapat na hangarin. Sabi ng presidente, may kailangan pagbayaran at partikular na tatargetin ang grid ng kuryente at tulay ng Iran. Tinawag niya itong araw ng mga planta at tulay. Isang magkakaugnay na pagsisikap na tamaan ang puso ng rehimen at infrastruktura nila kung ayaw nilang makipagkasundong tapat. Trey, nagbibigay pag-asa ang kwento mo. Lahat tayo ay nananalangin para sa kapayapaan at sana'y magkaroon ng negosasyon at solusyon dito. Binanggit ba ng Pangulo kung sino ang namumuno sa negosasyon? Sa pagkakaalam ko, sinabi ng mga Iranian noong nakaraang linggo na gusto nilang makipagnegosasyon kay J.D. Vance. Nagsimula ng negosasyon si J.D. Vance sa isang kinatawan ng Iran. Pagkatapos yung taong yun ay pinatay o nasugatan natin at may ilang kamag-anak niyang napatay rin kung tama ako. Itama mo kung mali ako. Sino ang namumuno sa negosasyon at sino ang kausap nila? Kasi kapag maraming leader ang pinatay, kaunti na lang ang matitirang pwedeng makipag-usap. Mag-iingat ako, pero nakausap ko si Pangulong Trump ng opisyal at di opisyal ng mga 15 minuto. Naintindihan ko. At sinabi niya sa akin na ang kasalukuyang mga negosyador sa panig ng Iran ay binigyan ng limitadong amnestiya sa ngayon. Hindi nila papatayin ang mga yon habang nagpapatuloy ang mga negosasyon. At ito ay isang bagay na hiniling ng mga Iranian at handang ibigay ng Pangulo dahil siya ang kumokontrol sa saklaw ng mga negosasyon na yon. Pero sa tingin ko, nagsalita rin ang Pangulo tungkol sa kung paano nakikipagnegosasyon ang mga Iranian. At ang nakuha ko doon ay mahilig silang magpaligoy-ligoy. Ang Pangulo, sa pag-atake sa mahalagang tulay sa Israel, Iran noong nakaraang linggo ay nagbigay babala na dapat silang magkasundo o harapin ang mga kahihinatnan na hindi nila pag-abot sa kasunduan. At muli sinabi sa akin ng Pangulo na sinusubukan ng mga Iranian na ipagpaliban ang mga negosasyon ng isa pang linggo at ilang araw pa. Sabi ng Pangulo, sa loob ng susunod na oras ay magnenegosasyon kayo. Dahil muli, ito ay isang Pangulo na direktang kasali at araw-araw na nakikipag-usap sa espesyal na sugo ng mga dating kalihim, Steve Witkoff, at sa kanyang manugang na si Jared Kushner dahil naunawaan nila ang estruktura ng kasunduang ito. Alam din nila ang estilo ng pakikipagnegosasyon ng mga Iranian na hindi tapat kahit binibigyan sila ng US ng pagkakataon. Nakita na natin ito noon. Nakita natin ito sa mga nakaraang administrasyon at ang kaibahan sa administrasyong ito ay hindi handa ang Pangulo na hayaang magtagal pa ito. Sabi niya, kung may kasunduan, gawin na bukas, hindi sa susunod na linggo dahil nauubos na ang oras. Trey Yinks, napakagandang ulat. Maraming salamat.